Magandang umaga po sa ating muling lahat. Muli, alam naman po natin kapag ako po ang nangangaral, ay ang ating pong serye ay sa aklat po ng Genesis. At nung nakaraan, ay napag-aralan natin na by grace, God has chosen Jacob, but His justice does not spare him from the consequences of his sin. Diba? Yun ang ating nakita sa ating pag-aaral. At ngayong umaga po naman, itutuloy natin sa chapter 32 na po tayo. At dito po sa kabanatang ito ay si Jacob ay pabalik na doon sa kanyang sa lupang pangako at siya ay naghahanda upang salubungin si Esau na kanyang kapatid. At babasahin po lang natin muna ay yung chapter 32 verse 10 to 13 at 23 to 28. For the interest of time, 9 to 13 po muna. 9 to 13 ng chapter 32. At ganito po ang sinabi, pakinggan niyo po sa aking pagbasa. Basahin po muna natin siya sa Tagalog. Sinabi ni Jacob, ito po yung panalangin ni Jacob, ano? Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang Isaac. O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod sapagkat duman ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging 20 ako. Verse 11, hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya, ang mga ina pati ang mga anak. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan? Siya ay namalagi roon ng gabing yon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. Talong po tayo sa verse 22. Nang gabing yon, siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang 2 asawa, ang kanyang 2 aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumiwid sa tawiran ng Jabok. Ito po'y ilog ng Jabok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya mananalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Verse 28, sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos, muli kami humihingi ng iyong pagpapala at ng iyong biyaya sa iyong salita ngayong umaga sa aming pagbubulay. O Panginoon, ikaw po ang magligtas, ikaw po ang magbigay ng pangunawa at magbigay ng kalakasan sa mga nakikinig. Sa ngalan po ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po namang umaga, ito po ang ating pangunahing mensahe na gusto kong inyong matandaan. To live our lives as Christians, we must depend on God. Because only those who rely on Christ can enter the promised land. Sa ating Kristiyanong pamumuhay,
dapat ay lubos tayong umang-asa sa Diyos, sapagkat yung lamang ganap na nagtitiwala kay Kristo ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun po yung ating pangunahing mensahe. At kung natatandaan nyo, nung unang mangusap ang Diyos kay Jacob ay doon po sa Bethel, dito sa lupang dito sa may sa gitna ito ay malapit ito doon sa kanyang tinitira noon dati sa Beersheba, north of Beersheba. At doon ay sabi sa kanya ng Panginoon, dahil siya ay tumatakas sa kanyang kapatid na si Esau dahil siya ay pinagbabantaang patayin, sabi sa kanya, nangako sa kanya ang Panginoon doon sa Bethel. Unang nangako, sabi ng Panginoon sa kanya, I am the Lord God of your father Abraham and God of Isaac. I will give you your offspring and the land on which you are lying. All the people on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised to you. So yun nung unang mangusap ang Panginoon kay Jacob, ito yung pinangako sa kanya at siya ay patakas. At nung siya ay encouraged by that God's promise, siya ay pumunta na nga doon sa Haran, di ba? Pero alam naman natin ang nangyari doon sa Haran. Tumakas siya dahil niloko niya yung kapatid niya. Pagdating doon sa Haran, siya naman ang niloko. Hindi ba? Naghirap siya ng 7 taon para pakasalan si Rachel, pero nung nagising siya nung umaga, ang asawa niya ay si Leah. So naghirap pa uli siya ng another 7 years para kay Rachel. At yung kanyang biyanan ay sobrang tuso. Talagang pinahirapan siya at kung nandaya siya, mas mandaraya yung kanyang biyanan. At pero ang nakita din natin, ito yung consequence ng kanyang naging kasalanan, kasama sa consequences ng kanyang kasalanan, pero sa kabila noon, ay hindi rin napigilang i-fulfill ng ating Panginoon ang kanyang blessing. Di ba ang blessing sa kanya ay siya, sabi nga na ninakaw niya kay Esau ay siya ay bibiyayaan. So anong nangyari? Di ba? Kahit binabago palagi ni Laban, ng kanyang biyanan, yung kanyang sweldo, ay dumami at napakarami pa rin yung kanyang mga ari-arian. At dahil doon ay hindi na maging maganda ang tingin ng mga anak ni Laban sa kanya. At sabi nila ay kinuha niya na lahat yung ari-arian ng kanilang ama. And yet, the truth is, yun naman ang kanilang napagkasunduan na kanyang sweldo. At dahil doon ay nagplano ng bumalik si Jacob doon sa lupang pangako. At siya, ang Panginoon din ay muling nangusap sa kanya sa panaginip at sinabi sa kanya na bumalik na nga siya. At kinumbinsi niya yung kanyang mga asawa na sumama sa kanya pabalik. Ganun nga ang nangyari. Pero sila ay, imbis na magsabi, sila ay tumakas muli. Tumakas siya kay Esau, papunta kay Laban. This time, tumakas naman siya kay Laban. At hindi siya nagpaalam kasama yung kanyang mga asawa. So hinapol sila ni Laban. At gayon pa man, ang pagpapala ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako, sabi niya, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. So kinausap ng Panginoon sa panaginip si Laban at pinagbantaan na huwag niyang gagawa ng masama si Jacob. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan doon sa Galid, sabi nga, doon sa Mispa. At doon ay nagkasunduan sila na hindi, that they will not harm each other. At meron silang itinayong parang a pile of stone na parang tanda
Hindi ka pwedeng lumagpas dito. Pag lumagpas ka rito, masama ang intensyon mo, in a sense, parang sinasabi doon ay gagawan din kita ng masama. So, pero doon sa chapter 31 po yun, ano? Ang isa ko lang gustong alalahanin natin doon sa chapter 31, hindi natin pwedeng basahin kasi napaka haba, ay yung si Rachel, nung sila ay tumakas, ay ninakaw niya doon yung idols ng kanyang ama. At nung sila ay abutan ng kanyang ama, ito'y itinago niya sa kanyang upuan. Gusto kong tandaan nyo yung, take note of that kasi that give us the window kung ano ang puso ni Rachel. So sa susunod nating pag-aaral. Pero, makikita natin dito sa chapter 32, after na umalis na si Laban at si Jacob ay nagsimula ng pumunta doon sa lupang pangako, siya po ay nanggaling sa Haran. It's the east of Canaan. Manggagaling siya sa east. At dito sa east, doon sa pagpunta niya dito sa lupang pangako, pagkatapos silang maghiwalay ni Laban, siya ay sinalubong ng anghel. He was met by angels. Tingnan po natin yan doon sa para maganda naman, doon sa Genesis chapter 32 verse 1 po yan. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nang makita sila ni Jacob, sinabi niya sa kanila, ito'y kampo ng Diyos. Kampo ng Diyos. Kaya tinawag niya ang pangalan ng lugar na yon ay Mahanaim. So sinalubong siya. Ano po yung napakaano po nito? Isang napakalaking encouragement ito kay Jacob. Sapagkat ang pangako sa kanya, I am with you and will watch over you wherever you go. Pabalik siya doon sa lupang pangako kung saan nandoon ang kanyang kapatid na galit sa kanya. Sinalubong siya ng anghel. Ito ay isa ring allusion. Ito din ay, yung picture din ito ay yung picture ng anghel doon sa Garden ng Eden. Di ba, inalagay din yun ng Panginoon sa east. Para magbantay, para hindi makabalik si Adan at si Eva doon sa hardin. So, mayroong mayroong pinapakita rito, yung Canaan as the land of promise is being guarded ng ating Panginoon. Pero, ang unang punto na gusto kong makita natin dito sa pagbalik ni Jacob dito sa lupang pangako, kasi dito sa chapter 32, naghahanda na siyang i-meet ang si Jacob, si Esau, kasi he sent messenger to let Esau that he is coming. At ito ang gusto kong makita natin. We can't be right with God if we have not done everything in our power to make things right with other people. Hindi tayo magiging tama sa harap ng Diyos kung hindi natin itatama sa abot ng ating makakaya ang ating relasyon sa ating kapwa. Si Jacob, he knows he wronged his brother. Diba? Una, niloko niya, dinaya niya sinwindle niya para makuha niya yung birthright. Tapos, pangalawa, pinagtulungan nilang ng nanay niya na lukuhin ang tatay niya para makuha niya yung future blessing ni Esau. Kaya gayon na lamang ang galit ni Esau sa kanya. Pero dito, makita natin itong si Jacob, nung sa kanyang pagbalik, ay nagpasugo kay Esau ng kanyang kapatid na sa lupain ng Seir na sa bayan ng Edom, at
Sila'y kanyang inutusan at sinabay, ganito ang inyong sasabihin kay Esau na aking Panginoon. Did you notice that? Ang tawag niya kay Esau ngayon, Panginoon. Lowercase po itong Panginoon dito, no? Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Ako'y tumigil ng ilang panahon kay Laban at namalagi roon hanggang ngayon. Mayroon ako mga baka, mga asno, mga kawan at mga aliping lalaki at babae at ako'y nagpasugon ng sa aking Panginoon upang ako'y makatagpo ng favor sa iyong paningin. Alam mo yun, ilang taon na ang nakaraan? 20 years have passed. Napakatagal na nitong atraso niya sa kanyang kapatid. Could it been possible for Jacob to just go back and settle back in Canaan without talking to Esau? He could have. Hindi ba? After all, buhay pa rin ang tatay nila ngayon eh. Buhay pa dito si Isaac. But nakita natin na sa kabila ng pagiging self-sufficient ni Jacob, kahit ng mga panahon na ito, ay unti-unti na siyang binabago ng ating Diyos. At mayroon na siyang pagkilala na yung kanyang mga biyaya na pagpapala na tinatanggap ay tunay nga na katuparan ng mga pangako sa kanya ng Diyos doon sa Bethel. So dito nakikita na natin na may pagbabago. Diba? At yung pagpapadala niya ng messenger kay Esau, hindi yun pag-amin na nagkamali siya, kundi ito ay token of, sabi nga, nais niyang, parang sabi natin parang to pacify o ipaalam sa kanya na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi niya, marami na akong mga baka, marami na akong mga asno. Kasi di ba? Kaya niya kinuha yung future blessing para sa kanya mapunta yung blessing ni Esau. Pero dahil sabi niya, marami na ako, hindi ko na kailangan. Kung ano man yung ginawa ko noon, I would want you to know na that's not my intention in coming back anymore. At yung kanyang tahasang pagpapakumbaba, tinawag niyang Panginoon si Esau. My Lord, your servant, Jacob. Diba? Pero anong nangyari? Yung sugo niya, sabi sa kanya, ang sugo ay bumalik kay Jacob at nagsabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Esau at siya'y darating din upang sumalubong sa iyo at kasama niya ang 400 tao. 400 tao. A small army with Esau. So, laki ng atraso niya rito nasa palagay niyo, natural talagang na-terrified siya. Sobrang takot niya. Ang laki ng atraso ko doon sa kapatid. Tapos ngayon, at pinagbabantaan ako nitong patayin tapos sasalubong sa akin, kasama 400 tao. Baka, gano'n na lang yung kanyang yung kanyang pangamba. So, anong ginawa niya? Jacob, always, self-sufficient nga itong taong to palaging may paraan. Anong ginawa niya? Hinati niya yung kanyang Nag-isip siya, pag dumating si Esau, baka saklakayin ako. So, gagawin ko, hatiin ko yung aking mga tao. Ni-split niya sa 2 division, kasi sabi niya, pag sinalakay ni Esau yung isa, at least yung isa makakaligtas. But he also know na wala siyang paraan upang makatakas. And for the first time in his life, he's in a place na wala siyang magagawa. Di ba?
Hindi na siya pwedeng bumalik. At ngayon, kung siya na magtutuloy, ay he has to deal with sa kanyang kapatid. So, anong ginawa ni Jacob? For the first time in his life, he went on his knee and prayed. Yung binasa ko kanina. Siya ay nanalangin. At sa kanyang panalangin, ay hindi na, kasi nung mga nauna, pag kausap niyo yung kanya your God, give me success. It's never my God. Your God. Sabi niya sa tatay niya, di ba? Nung tinanong siya, how did you find the game right away? Your God, your Lord, your God, give me success. Pero dito sa panalangin niya, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord. At binalikan niya yung mga pangako ng Panginoon sa kanya doon sa Bethel. Ikaw na nagsabi ng ganito, O Panginoon, iligtas mo ako sa aking kapatid na si Esau. In bended knees, he held on to God's promise and prayed in light of that promise with sincerity and humility. Di ba yan tayo? Ganyan tayo nung una tayong nanalangin ng kaligtasan, ng nauntindihan natin. Jacob was in a place na wala siyang ibang option. He's in a real bind. At yung kanyang katayuan ay kagagawan niya sapagkat niloko niya ang kanyang kapatid. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya na wala siyang kakayanan. Wala siyang kakayanan sa pagkakataon na ito na iligtas ang kanyang sarili. At siya nanalangin. Nanalangin siya sa Diyos. Pero at the same time, makikita natin pagkatapos siyang nanalangin, ay nanalangin nung gabi na yun, he selected from what doon sa kanyang mga kawan, yung sa kanyang mga ari-arian, marami 200 goats and 2 she-goats and 20 he-goats, 200 ewes and 220 rams, 30 males, camels and their colts, 40 cows and 10 bulls, 20 she-asses and 10 he-asses, ay kinuha niya at binigyan niya ng instruction yung kanyang mga tauhan na dalhin kay Esau nang ito ay by droves na may droves by droves na may distansya sa isa't isa at bawat isa ay inutusan niya at sinabihan niya na when my brother Esau meet you and ask you, whose man are you, where are you going, and whose are this ahead of you, you shall answer, your servant Jacob, they are gifts sent to my Lord Esau, and Jacob himself is right behind us. Teka muna, kala ko ba nagdepende na siya sa Panginoon dito sa panalangin niya? Bakit naman parang dito siya, Parang nakadepende pa rin siya. Parang gumagawa pa rin siya ng paraan na mapayapa yung kanyang kapatid. Is that really the case? Yung sabi ng iba, he's still scheming, he's still using bribery to gain favor from his brother. Hindi ba? Pero alam mo, nung binabasa ko to, ang pumapasok sa isip ko ay si Zacchaeus. Alam niyo ba yung story ni Zacchaeus? The chief collector, tax collector? When the Lord called him at kumain doon sa kanyang bahay,
he stood up and said, ano sinabi ni Zacchaeus? Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. And what did the Lord says? Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. So there is no, it's not contrary to his prayer. Actually, it's his faith in action. Diba? He is making amends with God by reconciling to his brother. That's what he was doing. Hindi niya maibabalik na yung nangyari. At hindi naman niya binabalik. Pero him sending all this gift to his brother is to pacify his anger. And nakita niyo, sabi niya, doon sa sinabi niya sa your servant Jacob is right behind. Diba? Jacob himself is right behind us. Sasalubungin niya ang kanyang kapatid. Pero pwede rin naman nating sabihin, Jacob is not completely changed yet. Nandun pa rin yung kanyang pagiging, remember, doon sa alay niya, napakarami nun. That's 550 animals that he's sending to his brother as a gift. You can just imagine how rich was Jacob, able to send that amount of animals fit as a gift for a king. So kaya, di ba, sa pwede pa rin meron pa rin siyang nandun pa rin yung kanyang pagdidepende sa kanyang kakayanan. But when he truly met God, everything changed. Sapagkat nung gabi na yon, which will be my point, and I will use this point. When a person truly meet God, he would figuratively walk with a limp like Jacob. Medyo hindi typical yung ginamit kong kasi I adopted yung expression walking with a limp like Jacob is the sign of the true Christian. Ayon sa quotation ni Martin Lloyd-Jones. Sapagkat nung na-meet ni Jacob ang Panginoon, after na nagtagpo siya ay napilay. Nang ibig kong sabihin, ng taong tunay na may pananampalataya sa Diyos ay may lumalakad ng may pagbabago at may abang pagsunod sa Diyos. Because the same night, nung pagkatapos niyang ipadala, paunahin yung mga hayop, ay bumangon tumayo si Jacob at kinuha niya yung kanyang mga asawa at yung kanyang mga ari-arian at pinatawid dun sa ilog Jabok. Ito na po yung Jabok kasi yung pinaka-entrance. Ito yung ito ay papunta na doon sa Jordan. Yung Jabok kasi it will end to Jordan River. Pero nag-cross muna siya. So territory na yung pag-cross nila, territory na talaga 'yon ng Jordan dito sa kabila. Ito na yung hangganan, Kasi ngayon nowadays
Jordan River ang boundary ng Israel, But used to be, even the current Jordan, country of Jordan is part of Israel. So, yung Jabok, nung nag-cross na sila. And Esau is coming from Seir, which is south. Dito sa baba siya ng Dead Sea. So doon sila, at siya ay naiwanang mag-isa. At ano ang nangyari? Ano nangyari? Ni-wrestling siya, inatake siya ng isang lalaki. At ang kanilang pag-wrestling ay inabot ng hanggang umaga. Nangyari ito ng gabi. Gabi na, kung para hindi niya nakikita kung sino, remember, he was in the edge kasi darating na si Esau at sasalubungin siya. At nung naiwanan siya doon, bigla siyang inatake at siya niyang nakipaglaban. At inabot ng magdamag hanggang umaga, magbubukang liwayway. Natapos lamang ng hawakan ng lalaki yung kanyang hip joint. At ito ay na-dislocate. At napilay. Pero hindi pa rin bumitaw si Jacob at sinabi niya, hindi, kailangan bendisyonan mo, basbasan mo ako. Dito kasi doon sa ano ba yung pinapakita sa paglalaban na yon? At sino ba ang lalaking ito? Kasi nung umpisa hindi kilala ni Jacob. All he know is this man is trying to fight against him. Pero makikita natin na inabot siya ng hanggang umaga kasi hinayaan siya ng lalaki na makipaglaban hanggang umaga. Sapagkat kung nung ayaw niya na ay hinawakan lang yung kanyang hip joint naputol na. At lumalabas, alam natin, sasabihin na ako, nakipaglaban siya sa Diyos ng face to face and yet he lived. So alam natin na ito ay ang Panginoon na nagkatawa, an angel of God that marami nagsasabi sa mga nabasa ko, this is actually Christ. At yung pakikipaglaban ni Jacob ay naglalarawan ng pakikipaglaban ng isang Kristiyano sa panalangin. Kapag nandoon tayo sa oras ng pangangailangan. That's what inilalarawan doon. At dito, makita natin ang biyaya ng Diyos kay Jacob. Nung tinanong siya, kaya na niya, pilay na si Jacob at kaya niyang umalpas. Pero nung sinabi ni Jacob, hindi ako bibitaw hanggat hindi mo ako babasbasan. Anong ginawa sa kanya? Tinanong niya si Jacob, anong pangalan mo? Nung tinanong ng Panginoon si Jacob sa kanyang pangalan, it's a question of confession. Ito ay paghingi ng kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan. Sapagkat ng pangalang Jacob, ano bang ibig sabihin ng pangalang Jacob? Ako'y isang mandaraya, ako'y isang manloloko, ako'y hindi karapat-dapat. At doon ay binago ng Panginoon ang kanyang pangalan. Ngayon ikaw na, ang pangalan mo ay Israel. Nang ibig sabihin, ikaw'y nakipagbuno sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagwagi. Nagwagi siya sapagkat siya ay tinanggap o siya ay pinapanalo dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw at ako ay hindi karapat-dapat. And yet, sa biyaya ng Diyos, ipinagkalooban niya tayo ng kaligtasan. Sa biyaya ng Diyos, napakarami nating tinatanggap na pagpapala. Hindi ba? At ito ang ipinapakita sa atin. Nung ma-meet ni Jacob ang ating Diyos, hindi na siya, he is never the same. In fact, the following morning, he was limping. And he called the place Peniel. Because sabi niya,
He fought with God. He saw God face to face and he lived. Yung pag sinabing face to face, not necessarily na mukhaan niya, kundi he had a personal encounter sa ating Diyos. Ganun din ang isang mananampalataya. Nagkaroon ka na ba ng personal encounter sa ating Panginoon? Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na tunay nga na ikaw at ang Diyos ay nag-usap at ikaw ay nagpakumbaba sa Kanya at kinilala mo ang iyong pangangailangan sa Kanyang harapan at nakita mo ang mga kasamaan na dapat ay parusahan ng Diyos? Humingi ka na ba ng tawad patungo sa Kanya? Kumikilala ka na ba sa ginawa ni Kristo doon sa krus? Yan ang napakahalaga nating alalahanin. Dito nakita natin, hindi tayo magiging tama sa Diyos kung hindi natin itatama ang ating relasyon sa ating kapwa. At hindi tama, tunay ang ating pananampalataya kung magpapatuloy tayo sa buhay na walang pagbabago. Doon sa ating buhay ng may kasamaan. At dito, ipinapakita sa atin na hindi tayo makakapasok sa lupang pangako kung nakadepende tayo sa ating kakayanan. Ang daan pabalik sa Diyos ay pananampalataya kay Kristo. Hindi ang kayong kayamanan, hindi ang iyong kakayanan, ang iyong talino, ang iyong katanyagan ang mag-aatid sa iyo sa karya ng Diyos. Pusong mapagkumbaba, may pagsisisi patungo sa Kanya at pagkilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Lord, nananalig ako. Kahit po sa payak na mensahe, ikaw ay mangungusap sa puso, lalong-lalo na ng mga taong wala pa sa iyo. At sana, Panginoon, sa aming mga mananampalataya na nakarinig din kung paano ka nagbantay at kung paano mo inalagaan ang iyong anak na si Jacob, ay maging encouragement ito sa amin, Panginoon, na sa aming kabigatan na hinaharap sa aming kanya-kanyang buhay, ay matanto namin, Panginoon, na hindi kami naiisa na mayroon kaming pinanghahawakan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pagpapala at sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang pagpupuri at pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.